Momo, nasaan ka? Feng kuya. Momo, kumusta ka na? Gamot, pangalo ng puso. Momo, mas mabuti ka na ba? Kailangan nating magmadaling umalis dito. Tulungan niyo ako. Ayokong mamatay. Feng kuya, ako si Xiao Shui. Feng kuya, hindi ko mabuksan ang pinto. Maguguho na ang bahay, bilasan natin. Xiao Shui? Huwag kang umalis. Ihatid mo si Xiao Feng palabas. Mayaman siya. Nahanap na siya ng totoong magulang niya. Maraming pera sa pamilya nila. Kung ililigtas mo siya, tiyak magpapasalamat siya sa'yo. Kumusta? Okay ka lang ba? May tao pa ba sa loob? Maraming pera sa pamilya niya. Kung ililigtas mo siya, tiyak magpapasalamat siya sa'yo. Wala na. Wala na. Feng kuya. Bakit may isa pa? May sakit siya sa puso. Tawagin niyo agad ang doktor sa cardiology. Ihanda na ang operasyon. Magandang araw po, Boss Cheng. Bili po kayo ng bulaklak. Sir, pakitingnan po itong kontrata. Simula ngayon, hindi na kailangang ipasa sa akin kung hindi aabot ng 5 milyon pataas ang transaksyon. Ang bulaklak ko. Huwag mong tapakan ang bulaklak ko. 10 taon na. Momo, nasaan ka? Feng kuya. Sir, nahanap na si Miss Momo. Tara na. Ihatid mo ako sa kanya. Wow, ano tong malaking kayamanan? Wow. Bitawan mo ako. Nasaan ba to? Sir Cheng, napakasaya naming makasama kayo dito. Ito ay tunay naming malaking karangalan. May espesyal kaming handog para sa inyo ngayong araw. Tuloy po. Hoy, bulag ka ha. Bakit sumiksik ka sa dibdib ni kuya? O di sige, si kuya na ang mag-aalaga sa'yo. Bitawan mo ako. Sino ka? Sino ako? Ako, syempre, ang pinagkakautangan ni Xu Qingyu. Binenta ka na niya sa akin. Simula ngayon, laruan ka na ni boss. Inom. Binibigyan ka ng pagkakataon pero hindi mo pinapansin, ganon? Sigurado ka bang nandito si Momo? Sige, hahanapin ko na siya. Ha 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 ha. Saklolo. Bulag ka, sino ba ang tinatawag mong tulong? Ang ganda-ganda mo pa naman. Basta magtanong ka, lahat ng kuya pupunta para iligtas ka. Ha 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 ha. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Bulag siya. Sir, nandito na ang tao. Sa 300 at siyam kita naghihintay. Sir Cheng, kung interesado po kayo, gusto nyo ba ng kwarto? Pwede nating gawing kaibigan lang. Hindi na kailangan makipagkaibigan. Mas mabuti pang bantayan mo ang anak mo kapag may oras ka. Hay! Ito ba ang hinahanap mo? Bulag ka. Hindi ko akalain. Si Cheng Xiao na hindi mahilig sa babae.
Nagpunta pa dito para iligtas ka. Sabi mo, swerte mo ba to? Anong balak mo? Hoy, nagbago na ang plano. Bilis ilabas na ang peke. Nakahanap na ako ng mas bagay. Manahimik ka lang dyan. Sino ba kayo? Palabasin niyo ako dito. May nilagay na gamot sa alak. Liming. Sino ka? Huwag ka lumapit. Bitawan mo ako. Hindi na kita pakakawalan kailanman. Sino ka? Noong kagabi, Hindi ako magsusumbong sa pulis. Sir, pakawalan mo na ako, pwede ba? Momo, nalampasan na naman kita. Sir Cheng, mahimbing bang tulog mo kagabi? May handa akong regalo para sa'yo. Cheng Xiao. Hindi ba matagal mo nang hinahanap ang batang ulila na yon? Ngayon, may nahanap na akong kapalit. Sinadya kong dalhin dito. Anong hindi mo pa gusto? Sinadya niyong gamitin ang peking balita para lokohin ako, di ba? Sir Cheng, simple lang, gusto lang namin. Ang kalayaan mong sumali sa bidding ng lupa sa South City. Siyempre ayaw mo ring. Mag-trending bukas ang video mo at nang bulag sa buong lungsod. Di ba? Tinakot mo ba ako? Hindi naman, patas na palitan lang to. Basta pumayag ka. Ako na mismo, ang mag-aayos sa babaeng yan. Walang sagabal, malinis lahat. Ay, huwag mo akong patayin. Pangako, hindi ako magsasalita, susunod ako. Maawa ka naman. Kasama ko lang naman ang fiance ko. Ginawa lang ang karaniwan sa mga nasa tamang edad. Fiance, ikaw ang dapat kasuhan ng pagkuha ng video ko. Imposible. Paano magiging fiancé mo ang bulag na yan? Dati hindi siya. Ngayon. Pasensya na po, sir. Nalat kami. Mag-anunsyo ka agad. Simula ngayon, bawal na makipag-partner ang lahat ng negosyo ng Cheng Group sa Zhang Group. Cheng Xiao, huwag ka masyadong magpakasama. Isa kang sutil. Huwag mong itulak kami sa kawalan ha. Dalhin yan. Huwag. Cheng Xiao, hintayin mo, babalikan kita. Sir, gusto niyo bang tulungan ko muna ang misis? Anong misis? Siya ba'y karapat dapat maging asawa ko? Ayusin mo lahat, ayokong makita pa siya. Huwag mo akong patayin. Pangako, hindi ko ipagsasabi. Maawa ka, please. Miss Tzu, pagkalabas mo ng pinto na to, basta ilibing mo na lang sa puso mo ang nangyari kagabi. Ang jade pendant ko, nasaan? Ang tanging misis ko, si Momo lang. Feng kuya. Nasaan ka ba talaga? Sino? Huwag kang lumapit. Shu Jiaosu, mahal pala ang unang gabi mo ha. Su Qingyu, ikaw ba tao talaga? Ilang beses na ba kitang pinagbabayad ng utang mula pagkabata? Ikaw utang mo yan sa akin. Kung hindi mo sana ako niloko para iligtas ang bulag na yon, hindi sana ako napaso ng ganito. Kung kaya ko lang magbenta, hindi mo ko magagamit. Hello. Wala akong pera para pambayad ng gamot. Ayaw na kayong ospital na gamutin siya. Kaya tinanggal na nila yung oxygen tube ko. Shu Qingyu, di ba kakabigay ko lang ng pera sa'yo? Bakit hindi mo binayaran yung medical bills ni Lola? Ha? Siya ang direktor ng orphanage. Hindi naman siya totoong lola ko. Bakit ko siya ililigtas? Su Qingyu. Ay nako, bitawan mo nga. Bitawan mo ako.
Su Qingyu, bumalik ka dito. Uy, di ba para sa babaeng dumating kanina yung maleta? Tingnan natin. Kuya, parang may kakaiba sa kanya. Anong nangyari sa'yo? Cheng sir, tulungan mo ako. May gamot sa bag ko. Sakit sa puso. Sobrang nagkataon naman. Doktor, Dalhin agad sa Earth. kuya, nalaman na namin, yung babae kagabi, ang pangalan niya ay Xu Zhaosu. Mas nakakagulat, dahil 10 taon na ang nakalipas. Nasa Rensheng orphanage din siya. Ano? May sakit din siya sa puso. Sabi mo, pwede bang siya talaga si Momo? Nurse, nakita mo ba kung may suot siyang ganitong pendant? Wala. Totoo bang nagkataon lang talaga ito? Kuya, dumating na si Momo, miss. Momo. Sabi mo, ikaw si Momo. Oo, ako nga. Cheng kuya, di mo na ba ako naaalala? Nung bata pa tayo sa orphanage. Sobrang close tayo noon. Yang 2 pendant ay dating visa. Sige na, sino nagpadala sa'yo dito? Cheng kuya, bakit ganyan ka magsalita? Totoo, ako talaga ang bunso mong kapatid na si Momo. Piliting mo siyang magsalita. Sasabihin ko na. Si Jiangji. Zhangji. Cheng Xiao, nasiraan ka na ba ng ulo? Di ba matagal mo nang hinahanap yung orphan girl? Ngayon, may nag-doorbell na nga at pusang dumating sa'yo. Bakit hindi ka pa makontento? Si Jiangji ang nagsabi na magkunwari akong taong hinahanap mo, pampalapit ng loob mo sa akin, para sa lupa sa timog ng syudad. Momo, alam ng lahat sa mundo na hinahanap kita. Pero nasaan ka talaga? Xiao Feng. Nakahanda na ang sasakyan. Pinakamayaman, Xu Zhaosu. Ang swerte mo talaga. Yung Feng kuya mo, ay siya palang pinakamayaman sa Rongcheng, si Cheng Xiao. Feng kuya. Pendant. Hinahanap mo ba yung kwintas mo? Nahulog mo yun nung nagpalit ka ng damit. Buti na lang kinuha ko agad. Salamat po, Doktor. Dr. Jai. Nagising na ang pasyente sa bed 52. Lola. Lola. Lola, pasensya na po. Kasalanan ko ito. Bata. Ang land title. At ATM card. Nasa drawer sa tabi ng kama ko. Kailangan mong mabuhay ng maayos. Hintayin mo si Xiao Feng na hanapin ka. Lola, Lola. Miss Shuo, kailangan po ng mas maraming pahinga ang pasyente. Labas muna tayo. Miss Shuo, Kumusta na po talaga si Lola ko? kailangan ng pasyente ng kidney transplant. Ang gastos. 50,000. Dr. Jai, alam kong mabait ka. Parang awa mo na, iligtas mo si Lola ko. Makakahanap ako ng pera, sigurado. Habang nanghihiram pa ako, pakihabaan mo ang buhay ni Lola ko. Feng kuya, ano to? Kuya, uuwi ka na raw. Itong ATM, hiningi ko sa kanila. Maraming laman ta. Ayaw ni Momo ng pera. Ayaw ni Momo na umalis si kuya. Ang kulit mo, babalik pa si kuya para bisitahin ka. Huwag na huwag mong aiwawala ang card na yan. Itong card nata, pang-operasyon mo yan sa puso.
Feng kuya, sorry. Hindi na kita mahihintay. Bulag. Aba, nahuli rin kita. Ibigay mo sa akin ang land title at ATM card mo. Di ako magbibigay. Sinasabi ko sa'yo, may utang ako sa loan shark. Pag hindi mo binigay, papatayin niya ako. Kahit anong gawin mo, imposible. Para to sa pantubos kay Lola. Akin na. Shu Jiaosu. Dahil ayaw mong ibigay, huwag ka na rin umasang makuha to. Itong card, pangkuya mo ang nagbigay niyan, di ba? Sayang, wala na. Suking Yu, kung ayaw mong mabuhay si Lola, parehas tayong mamamatay. Huwag mo akong hawakan. Nababaliw ka na ba? Gusto mo ba akong patayin? Shu Jiaosu, makinig ka. Simula pagkabata, lahat may gusto sa'yo. Pero hindi mahalaga. Simula ngayon, ang buhay mo. Ako na ang mamumuhay para sa'yo. Hindi ako pwedeng mamatay. Si Lola, naghihintay pa sa ospital. Pera. Saan ako maghahanap ng pera? Cheng, sir. Momo, nasaan ka ba talaga? Kuya, dumating na si Miss Tsu. Cheng, sir. Anong ginagawa mo dito? Alam kong basta ganito, makakabigla. Pero wala na talaga akong ibang magagawa. Cheng, sir, pwede ba ako manghiram ng 50,000 sa inyo? Ano? Alam kong kayo ang pinakamayaman dito sa Rongsheng. Siguradong ayaw nyo ng kahit anong koneksyon sa gaya ko. Ibigay nyo lang ang pera. Aalis na agad ako sa Rongsheng. Kung kailangan nyo, pwede ko rin naman. Pwede na ano? Pwede kong ulitin pa. Ngayong si Miss Tsu, mismong nagpunta pa dito, gagawin ko na ang gusto mo. Liming. Kuya. Samahan si Miss Tsu para magpalit ng damit. Ikaw, Bakit? Ayaw mo ba? ipapahiram ko sa'yo tong pera. Babalik ko yon. Cheng, sir, kailangan ko talaga yon. Kung ganun, ipakita mo nga, kung gaano ka talaga kaseryoso. CJ, palitan ko. Ginoong Cheng. Akit ka na. Kung ayaw mo gawin, umalis ka na lang. Gusto ko. Akala ko ang galing-galing mo. Ano bang ginagawa ko? Kanino mo ba ipinapakita ang pagpapaawa mo? Sorry sa akin. Sa tingin mo ba kung sino man ang magbigay sa'yo ng 500,000 ngayon, gaganyan ka rin? Hindi. Liming. Kun mo ang pera, lumayas ka na agad. Tandaan mo ang sinabi mo. Bakit parang pamilyar tong card na to?
Dr. Jai. May pera na ako. Pwede nang operahan si Lola. Huwag kang mag-alala. Nahanap na namin ang angkop na donor ng kidney. Pwede nang gawin agad ang operasyon. Salamat, Dr. J. Ito na po ang bayad sa operasyon. Sir, nahanap na po namin. Yung bank card na yun po yung account na pinag-impukan mo ng matagal noon. Momo. Siya talaga si Momo. Gedshfeng, naaalala mo pa ba ako? Sino ka? Sa buong mundo, bukod sa akin, may iba pa bang tatawag sa'yo ng Gedshfeng? Ikaw si Momo. Pwede mong hindi maalala ang boses ko, pero yung jade pendant na binigay mo sa akin, hindi mo na rin ba kilala? Sir, baka naman niloloko lang naman kami ulit. Totoo tong pendant na to. Sa pendant ni Momo, may nakaukit na ifeng. Si Miss Tzu. Umalis na tayo. TSS, 2 bulag naman yung taong gusto nilang makita, nasa harap na nila, di pa makilala. Hindi mo na ako masisisi dyan. Yung mga tao sa paligid niya, pinauwi ko na silang lahat. Suking Yu, ang lupit mo talaga. Kaya mong ipanubos pati sariling ate. Makabayad lang ng utang. At saka, kapag nagsawa na kayo, ibenta nyo siya sa malayo hanggat maaari. Mas mabuting huwag nang bumalik dito sa bansa. Liming, bumalik na tayo. Anong meron? Sir, may kutob akong may mali dito. Uturn na tayo. CJ. Sir, si Miss Tu siya. Hanapin mo siya. Miss Tu. Su Zhao Su. Bilisan mo na. Putangina mo, niloloko mo ba ako? Hindi ba pinaalis mo na yung tao? Dalian mo at gumawa ng paraan para alisin siya. Liming, bilisan mo pa. Lintik, huwag na huwag hayaang malaman ni Cheng Xiao na nasa kotse ako. Ganito na lang. Mamaya, huminto ka sa isang lugar. Pababa mo muna ako. Yung nakaupo sa likod, yun ang pinakamakapangyarihan sa buong Rongcheng. Gusto mong paghintuin ko? Gusto mo bang mapahamak ako? Kung ayaw mong mamatay, gawin mo yung sinabi ko. Su Zhao Su. Bilisan mong tawagan ng ambulansya. Shu Zhou. Pinili ka pa rin pala ni Cheng Xiao. Mukhang, kailangan mong mamatay, para gaman ang lakad ko. Ha, Chen Ge. Puta, ang lakas mong mandali. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Jage Feng. Ano nang tawag mo sa akin? Ang init mo sobra. Bilis, dali. Doktor. Gawin ang lahat ng paraan. Kailangang mailigtas siya. Halika sa emergency room. Sir. Nahuli na ang bumihag kay Miss Tzu. Patay na siya. Ipaimbestiga mo ng maayos. Kahit patay na siya, huwag niya sanang matakasan ang karma niya. Momo, hindi ko papayagang saktan ka ng kahit sino. Pakiraan po.
Sandali, Gedge-feng, nahanap din kita sa wakas. siya si Momo, sino naman si Xu Zhaosu? Totoo nga, pendant talaga ni Momo yon. Gedge-feng, ikaw ba yan? Nanaginip lang ba ako? Sobrang lalim ng mga sugat mo. Huwag ka munang gagalaw. Gedge-feng, ako to si Momo. Hindi mo na ba ako nakikilala? Totoo talagang ikaw si Momo. Itong pendant, mana nyo pa sa pamilya nyo. Sa ika-10 taon mo, aksidenteng nabasag ko. Sabi mo hati na tayo. Pati ito rin, nasunog ang ampunan. Para iligtas ka, muntik na akong lamunin ng apoy. Tunay nga na ikaw si Momo. Gedge-feng, nahanap na rin kita. Ang tagal mong di ako hinanap. Akala ko ayaw mo na sa akin. Sorry sa pinagdadaanan mo. Gedge-feng, huwag mo na akong iiwan ulit, pwede ba? Takot na si Momo. Ipinapangako ko sa'yo, hindi na kita papabayaan ulit. Humiga ka muna at magpahinga. Hello. Pwede ko bang malaman ang kalagayan niya? Miss, marami siyang natamong sugat sa katawan. Pagkatapos ng pag-aalaga, dapat wala na siyang malaking problema. Pero sa mga susunod na araw, dapat talaga. Bantayang mabuti ang lagay ng isip niya. Kakagagasa lang sa kanya. Xu Zhaosu, lahat ng ito kasalanan mo. Lahat ng sakit ko. Ipararanas ko sa'yo, ng makasandaang beses. Putik, kung nagpunta lang ako noon, hindi sana mangyayari to. Sir, gising na si Miss Tsu. Anong oras man siyang magising, okay lang. Hindi ba dapat tanungin si Miss Momo? Nahanap na po si Miss Momo. Nahanap na, yan ba si Miss Tsu? Sige, ihanda ko na po. Si Miss Tsu nga. Pero hindi si Xu Zhaosu. Hanapan si Momo ng pinakamagaling na psychiatrist. Bigyan siya ng pinakamabisang gamot. Gawin ang lahat para gumaan agad ang pakiramdam niya. Si Miss Xu Zhaosu, paano? Maglagay ng tao para bantayan siya. Sige, ayusin ko na. Nandyan ba si Xukinyu? Sino ka? Kami po ay mula sa Nangkai Task Force. Ngayon, iniimbestigahan si Xukinyu sa isang kasong murder. Sumama po kayo sa amin. Gedge-feng, tulungan mo ako. Gedge-feng. Sandali lang po. Anong nangyari? Kahapon ng hapon, may natagpo ang bangkay sa labas ng West District. Pagka-check, may fingerprint si Xu Kinyu sa murder weapon. Sino yung namatay? Chen Zai. Kuya Feng, hindi ko sinadya iyon. Hinintay talaga kita noon araw na iyon. Hindi ka dumating. Lumabas akong mag-isa. Sino ba namang mag-aakala na may makakasalubong akong kidnapper? Sinaktan pa niya ako. Talagang hindi ko sinadya. Nagdepensa lang ako sa sarili ko. Kaya ko siya nabanatan, Kuya Feng. Pasensya ka na noong mga oras na yon. Nagulat akong dahil lang sa isang taong wala namang kinalaman. Iniwan ko si Momo. Bakit ako nasa ospital? Miss Tsu, gising ka na. Nasaan ang lola ko? Kumusta na po siya? Huwag kang mag-alala. Tagumpay ang operasyon. Pupuntahan ko muna siya. CJ. Kuya, pakiusap tulungan mo ako. Kakakakilala lang natin. Kailangan na ba agad tayong maghiwalay? Huwag kang mag-alala. Tumayo ka muna. Xukinyu. Ikaw ba iyon? Bakit ka nakatayo na? Cheng Xiao. Nandito ka rin pala. Ate, bakit mo ako sinaktan? Si Chen Jiming ay para sa'yo yata talaga. Xu Zhaosu pala ang ate mo. Ano ba sinasabi mo? Lanoko mo siya sa damdamin. Nahuli niya ako, para bayaran ang utang mo. Yung Chen Zai, ikaw pala ang nagpaabot sa kanya. Anong Chenzai? Hindi naman ako. Tama na, huwag nang mag-ingay. Ano ba talaga nangyari? Iimbestigahan pa natin ng maayos. Xukinyu, bilisan mo, sumama ka muna sa amin. Kuya, tulungan mo ako. Kuya, Cheng Xiao. Hindi ko alam. Ano bang relasyon mo kay Xukinyu? Pero puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Yung pagkakahuli sa kanya, karma lang iyan. Ano bang sinasabi mo? Alam mo ba, nagrabe ang pinagdaanan niya. Kung may nangyari man sa kanya, siya rin ang may gawa noon. Bagay sa kanya yun.
Huwag na huwag kang papaikot sa kanya. Kung ganoon, sabihin mo sa akin. Anong babae ang magbibiro sa sarili niyang danga? Ha? Anong ibig mong sabihin? Sigurado ka ba? Baka naman nagkukunwari lang siya. Su Zhaosu, ngayon ko lang talaga nakita ang tunay mong ugali. Totoo ang sinasabi ko. Lumayas ka. Cheng Xiao, hindi ko alam. Ano ang relasyon mo kay Xukingyu? Pero mula pagkabata, magkasama kami lagi. Alam ko ang ugali niya, kabisado ko iyon. Magkasama kayong lumaki. Ang dami mo palang sinungaling. Alam ko rin ang ugali niya. Hindi mo ba alam na ganoon din ka? Magdasal ka na lang na walang mangyari sa kanya. Dahil kung may mangyari, makakatikim ka sa akin. Xukingyu, ano na namang ginawa mo? Momo, ngayon, wala nang makakasakit sa'yo. Sir, tapos na ang hearing. Si Miss Momo ay self-defense, at pumirma na rin ang pamilya ng kasunduan. Pinawalang sala at palalayain na siya. Tara na. Sunduin na natin si Momo pauwi. Kuya Feng, lahat ba ito ikaw ang nag-ayos para sa akin? Pasensya na Momo, napakatagal na rin, ang dami mong tiniis. Alam ko. Hindi na sayang ang paghihintay ko. Momo, Yung pangalang Momo, halos nakakalimutan ko na nga. Kuya Feng, mula ngayon tawagin mo na lang akong Xiaoyu. Lahat ng pinakamalapit sa akin, iyon ang tawag nila. CJ, Hindi ka na ba ulit aalis sa akin? syempre hindi na, ang dami mong pinaghirapan at tiniis. Sa susunod na buhay natin, babayaran ko lahat ng iyon. Shuzosu. Mula ngayon, akin na ang lahat. Walang makakaagaw kahit sino. Momo. Hirap ka nitong mga nakaraang araw. Nasaan na yung jade pendant mo? Hindi mo nga ito inaalis. Ba't nawala bigla? Baka naman si Xiaoyu ang nang-aapi sa'yo ulit. Hindi naman po, Lola. Ako po mismo ang nawalan. Babalikan ko po iyon. Ikaw talagang bata ka. Masyado kang mabait. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka ni Lola. Kuya Feng, may meeting ka pa di ba? Bilisan mo na at baka mahuli ka. Magpahinga ka lang dito sa bahay. Xiaoyu, si Xiaofeng ba talaga yon? Anong ginagawa mo dito? Dito ka ba talaga nararapat? Bakit di mo sabihin sa kanila, para magkaalaman na kayo? Hindi ka ba nagkukunwari? Bit-bit mo yung pendant. Nagpapanggap na ikaw si Momo. Ay nako, tahimik ka nga. Ikaw, Binigay ni Momo ang mga mata niya, sa kanya. 10 taon siyang naghintay. Hindi pwede. Sabihin ko kay Xiaofeng ang totoo. Sige na. Ibibigay ko sa'yo ang hinahanap mo. Okay na. Ihahatid na kita pa uwi. Pwede ba? Tara na. Xiaoyu, hindi naman sa sinasabi ko. Yung bisyo mo sa sugal dati. Nakayanan pa namin. Pero dito sa ginawa mo, mali ka talaga. Si Momo, sa puso mo. Mas magaling siya sa akin, tama ba? Kahit pinaghirapan kong makuha yung gusto ko. Kailangan ko pa ring ibalik sa kanya, tama? Kanya naman talaga iyon. Tulungan niyo ako, tulong. Saklolo. Sumigaw ka pa. Mas maganda. Kung palabasin mo pa. Dito yung bulag. Para sabay kayong mamatay. Lola, ikaw ba iyan? Lola, niloko mo na naman ako. Sabi mo babalik ka para mag-dinner. Naghanda na si Momo ng pagkain. Sabi mo di mo ako iiwan. Bakit? Su Zhaosu. Buhay ka pa pala, Shuzosu.
Di ka pa pala patay. Bakit ka bumalik? Patay na si Lola. Natural na babalikan ko siya para bigyan ng respeto. Sukingyu, wag mong sobrahan. Mas grabe pa ang kasunod. Malinaw namang ibinenta ka ni Mingmang kay Chenji. Hanggat susunod ka lang ng maayos, walang mangyayari sa iyo. Pero sumakto naman na niligtas ka ni Cheng Xiao. Doon lang gumanti si Chenji sa akin. Kasalanan mo rin yan, pinasok mo sarili mo dyan. Akala mo ba yung matandang babaeng yun ay aksidenteng nahulog at namatay? Hahaha, anong sinabi mo? Ibig mong sabihin, Bulag ka talaga. Ano? Nasa harap ng mga mata mo. Pinatay ko siya. Natakot akong madamay ka. Kaya tahimik na lang ako. Grabe, natouch talaga ako. Ha ha ha. Sukingyu, totoo kang demonyo. Ikaw talaga ang pumatay kay Lola. Pinatay mo si Lola, papatayin kita. Gusto mo akong patayin? Kaya mo ba talaga yan? Si Lola ang nagpalaki sa atin. Nang mahigit 20 taon. Bakit mo ginawa? Ginawa ko lang yun. Dahil ikaw ang nagtulak sa akin. Magkasama tayo ng mahigit 20 taon. Pero siya pa rin ang mas gusto ka. Laging sayo ang magagandang bagay. Pinaglaban ko lang kaligayahan ko. Mali ba yun? Bakit nga ba? Walang problema. Ngayon, hindi mo na kailangang malaman pa kung bakit. Sir, nasaan si Xiaoyu? Sabi ni Miss Xiaoyu, uunahin niyang mag-alay kay Lola, at pinaghintay muna niya ako rito. Nandito rin pala si Xu Zhaosu. Xu Zhaosu. Kumusta ka? Cheng Xiao. Siya ang pumatay kay Lola. Siya ang salarin. Cheng Xiao. Huwag mong sisihin si ate. Ang sakit-sakit ko. Iuwi na kita. Sige. Sinasabi ko sa'yo, Xu Zhaosu, aksidente lang ang pagkamatay ng lola mo. Hindi ko akalain dati na nagkaroon pa ako ng simpatsya sa'yo kasi nga bulag ka. Pero ngayon na-realize ko, ikaw pala ang pinakakarapat dapat mamatay. Hahaha. 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 Bakit? Kuya Feng, huwag ka na magalit kay ate. Sinabi ko na sa kanya, tungkol sa pagiging magkamag-anak natin. Siguro, hindi lang niya agad matanggap. Anong hindi niya matanggap? Kayo naman ni ate. Xiaoyu, huwag mo nang isipin masyado. 10 taon na ang nakalipas mula nang mangako ako. Ikaw lang ang magiging asawa ko. Sir, ito po ang gamot para kay Miss Tsu. Sprayan niyo lang sa loob ng 3 araw, gagaling na agad. 3 araw lang. Hindi naman malakas ang pagdurugo, mababaw lang din ang sugat. Pero ang dami ng dugo. Si Xu Zhaosu na sugatan din. Lola. Kasalanan ko kung bakit wala akong silbi. Wala ka na. Nawala pa yung jade pendant. Tapos di ko na makita si Kuya Feng. Hindi ako makapapayag. Bakit ang mga mababait lagi na lang maagang namamatay? Bakit nga ba? Lola, ipaghihiganti ko kayo. Sir, yung secondary card na binigay mo kay Miss Xiaoyu, madagdagang naman ng 50,000 ang gastos. Mahilig siya gumastos, hayaan mo lang siya. Kumikita naman ako, para lang din gastusin niya. Pero, sa loob lang ng 1 buwan, umabot na sa 8 milyon ang ginastos niya. Kung bumili ka ng mga luxury goods, ayos lang sana. Pero karamihan ng gastos niya, nasa kasino eh. Ano bang gusto mong sabihin? Sir, hindi ko naman nilalait si Xiaoyu. Sa tingin ko lang, yung sinasabi mong mismo mo, hindi dapat ganun ang ugali niya. Tama na, binabayaran kita, para gawin mo ang trabaho mo. Ha? Pasensya na. Sir. Sandali. Ipadala mo sa akin ang current location niya ngayon. Sige po. Ate Yu, bakit di ka nagpunta sa planta ngayon? Wala akong swerte lately sa sugal. Anong kinakatakot mo? Eh di naman, yung boyfriend mong mukhang tanga. Maraming pera yon. Tumahimik ka nga dyan. Pero itong buhay ng mayaman,
Totoo, medyo boring talaga. Sakto. Ayun, dumating na yung interesting na tao. Hehe. Bakit ka nandito? Hindi kaya. Totoo bang ibebenta mo na? Hulaan ko, nandito ka nga talaga. Hinahanap mo pala ako. Ano? Pumunta ka na sa presinto, mag-surrender ka na. Kung hindi, Ano kung hindi? kapalit ay buhay mo. Tunganga ka pa dyan. Bilisan mo, ilayo mo siya. Suking Yu, ikaw, mamamatay tao ka. Xiao Liu, itong bulag na to. Sa'yo na, magpakasaya ka. Basta mapatay mo, sagot ko na yun. Binabalaan kita, huwag kang lalapit. Suking Yu, Miss, huwag kang lalapit, lumayo ka. ang tapang ha. Ang kuya gaya ko gusto yan. Tulad mo. Lumayo ka. Pag lumapit ka, lalapit din ako. Anong magagawa mo sa akin? Sige, lapit ka. Kayong mga bulag, hindi ba magaling kayo magmasahe? Ay massage mo si kuya ng maayos. May makukuha ka, promise. Cutie, may lakas ng loob kang saktan ako, ha? Ayaw mong magpakabait, gusto mo raw ng parusa? Aba, turuan nga kita ng leksyon. Miss, Huwag kang lalapit, lumayo ka. Walang kwenta. Ni bulag, di mo kayang ayusin. Shuzousu. Baliw ka na ba? Shuzousu. Kung papatayin mo ako, hindi ka rin mabubuhay. Ngayong nandito ako. Hindi ko balak mabuhay pa kapag umalis dito. Suking Yu, 20 taon kang inalagaan ni Lola. Pero kung totoong pinatay mo siya, kung mamamatay man ako ngayon, ipaghihiganti ko si Lola. Kumusta ka, Xiao Yu? Nabaliw na si ate. Papatayin daw niya ako. Su Zhaosu. Lagi mong sinusubukan ang pasensya ko. Gusto mo nang mamatay, ano? Sige, tutulungan kita. Pwede na rin. Kung di mo mapatay si Suking Yu, ganito na lang matapos ang lahat. Ano bang ginagawa ko kanina? Halos napatay ko siya. Mali, siya ang gustong manakit kay Momo. Siya naman talaga ang dapat mamatay. Pero bakit tuwing nakikita ko siyang umiiyak? Ang sakit sa dibdib ko. Masakit ang puso ko. Sobra. Baka sumumpong ulit ang sakit ko sa puso. Hatid na kita pa uwi. Dalhin siya sa Baybayin Villa. Walang lumalabas kahit sino hanggat walang pahintulot ko. Sige po, sige po. Doktor. Dr. Lu. Kunwari lang ang sakit sa puso, huwag ipahalata. Bilisan nyo, please. Kumusta? Sir Cheng, Miss Tsu, kailangan pa po natin ng karagdagang tests. Pakilayo muna kayo sandali. Wala ka namang sakit sa puso talaga. Oo, wala nga. Pero, pagharap kay Cheng Xiao, kailangan meron. Kamusta na siya? May history talaga si Miss Tsu ng sakit sa puso. Nashock siya kaya, nagkaroon ng traumatic stress disorder. Kapag inulit pa, delikado na talaga. Lahat ba ng may sakit sa puso ganito? Madalas ganun. Kung may kailangan pa kayo, tawagan niyo lang ako.
Ewan ko lang kung kumusta na siya ngayon. Kuya Feng, ano bang iniisip mo? Wala naman. Ano to? Pangit ba tingnan? Ito ang iniwan ng malaking sunog dati. Pero thankful ako. Na pinilit kong sagipin ka noon. Ngayon, nabubuhay ka at okay pa rin. Xiao Yu, pasensya ka na kung nahirapan ka. Pero kung iisipin, noong panahon ng sunog, nandun si ate. Kaso, nakiusap ako sa kanya na iligtas ka. Nagmadali lang siyang umalis para iligtas ang sarili niya. Di ko inasahan na mahihirapan siya sa mata niya. Ganyan na bulag si Xu Zhaosu. Simula noon, inalagaan ko siya. Nakipagrelasyon siya sa iba't ibang lalaki. Inggit siya sa akin. Kahit nagkabati kami, sinubukan pa rin niya akong patayin. Si Momo, muntik nang mamatay para sa akin. Paano ba ako magiging malambot sa ganong klaseng tao? Tungkol kay Xu Zhaosu. Xiao Yu, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang saktan ka pa ni Xu Zhaosu. Saan ka pupunta? Cheng Xiao, pinatay ni Xu Qingyu si Lola. Kaya gusto ko. Ikaw pa rin, puro kalokohan ang sinasabi mo. Nadulas lang si Lola at namatay. Apo niya si Xu Qingyu, hindi niya magagawa yon. Si Xu Qingyu mismo ang nagsabi. Siya raw ang pumatay kay Lola. Sa tingin ko, hindi ka pa malinaw mag-isip ngayon. Tara, pumunta tayo para magkaayos ka. Bitawan mo ako. Bakit? Bakit mo ako tinatrato ng ganito? Eh ikaw, bakit mo tinatrato ng ganun si Xiao Yu? Ate mo siya eh. Ilang beses mo na siyang sinalbahe. Kasi nagkamali siya. Siya ang pumatay kay Lola. Niloko niya ako. Ikaw yata ang manloloko. Simula ngayon, manatili ka dito. Bawal kang umalis saan man. Cheng Xiao, Cheng Xiao, Cheng Xiao, tulungan mo ako. Ayoko. Miss Shu, gising ka na. Dr. Jai. Nasaan ba ako ngayon? Nandito ka sa baybaying bilya ni Mr. Cheng. Ako ay kaibigan ni Liming. Sinabi niya sa akin na pumunta rito para tingnan ang iyong kalagayan. Sa ganito kong lagay. Ano pa ba ang kailangang tingnan? Miss Shu, buntis ka. Ano nang sabi mo? 2 buwan ka ng buntis. Buntis ako. May anak na ako. Miss Shu, bilang doktor, hindi ka dapat magbuntis sa ngayon. May sakit ka sa puso. Healthy ba ang anak ko? Dr. Jai, magiging malusog ba ang anak ko? Sa ngayon ay mukhang healthy naman siya. Pero, Ayos lang iyon. Simula nang mawala si Lola, akala ko sa mundo, wala nang taong dapat kong alalahanin. Pero mayroon na pala akong anak. May pamilya ulit ako. Miss Shu, nilagyan kita ng bracelet na pwedeng mag-check ng heart rate mo anytime. Kung may problema ka, maaari mo akong tawagan kahit kailan. Aalis na muna ako. Salamat sa'yo. Pero payo ko lang, pag-isipan mong mabuti. Baka pag mamalabis, tuluyan kang malagay sa peligro. Kahit hindi ako buntis, maari pa ring malagay sa peligro ang buhay ko. Hindi ba? Baby, huwag kang mag-alala. Gagawin ni Mama ang lahat para bigyan ka ng pinakamagandang buhay. Tungkol sa pagbubuntis, dapat ko bang sabihin kay Cheng Xiao? Papalakihin ba niya ang batang ito? Ganyan na nga ang ginawa niya sa'yo. Pumunta ka pa rin para bisitahin siya. Feng Gedge. Si ate medyo matindi lang ang ugali, pero ngayong wala na si Lola. Ako na lang ang natitirang kamag-anak niya. Sobrang bait mo pa rin talaga. Sige, pumasok ka na muna. Sasagutin ko lang ang tawag. Grabe, dinala ka pala ni Cheng Xiao dito sa sobrang ganda ng lugar.
Shu Qingyu. Shu Zhousu, plano mo bang manatili dito kay Cheng Xiao, bilang kabit? Huwag mong kalimutan, dati ikaw, ang mismong nagdala sa akin sa kama ni Cheng Xiao. Kung unahan lang din, Manahimik ka na lang. Kung di lang sa itsura mong parang pusa, mapapansin ka ba talaga ni Cheng Xiao? Buntis ka nga ba? hindi, mali ang nakita mo. Huminto ka sa harap ko. Bulag ka ata, walang hiya ka talaga. Nagawa mong mabuntis ng anak ni Cheng Xiao. Su Qingyu, walang kasalanan ang bata. Kung hayaan kitang ipanganak ang bata, masisira ang kinabukasan ko. Shu Zhousu, kung may dapat kang sisihin, ikaw na yan. Hindi maganda ang kapalaran mo. Huwag mong hawakan ang anak ko. Lumapit ka dito sa akin. Xiao Yu. Ate. Cheng Xiao, huwag kang magalit kay ate. Wala siyang kasalanan, bulag lang ang mata niya. Su Zhaosu, sinasabi ko sa'yo, tama na yan. Sa totoo lang, mabait din naman siya talaga. Tama na. Sa susunod, lumayo ka na dyan sa taong yan. Paulit-ulit na lang lagi ang eksena nyo. Su Qingyu, bakit ngayon ko lang napansin? Ang husay mong umarte. Su Zhaosu, manahimik ka nga. Yupi. Ito yung Yupi ni Feng Jage. Ikaw si Feng Jage. Sobrang sakit ng puso ko. Ibabalik mo ba sa akin? Tara na. Feng Jage, ako si Momo. Di mo na ba ako naaalala? Feng Jage. Feng Jage, huwag kang umalis. Feng Gej. Huwag mong sisihin si ate. Ganyan na siya mula bata. Pag nagkamali, ginagamit ang pangalan ko. Wala talaga akong magawa sa kanya. Di mo na siya kailangan ipagtanggol. Sigurado si ate, nakilala ka niya agad. Kaya natatakot siyang balikan mo ang noon. Na pinabayaan kanyang mamatay. Huwag mong sisihin siya. Alam ko may pinagsamahan kayo bilang magkapatid. Pero kapag sobra ang kabaitan, nagiging tanga na rin. Di mo na kailangang magsakripisyo para sa kanya. Shu Zhousu, Kahit makilala mo pa si Cheng Xiao, so what? hindi mo ako matatalo kahit kailan. Feng Jage, nandyan ka ba? Ako si Momo. Pwede ba tayong magkita kahit sandali lang? Di ba sinabi ko sa'yo bantayan mo siya? Talagang nagpumilit si Miss Tsu pumunta. Di ko siya napigilan. Feng Jage, Huwag mo na akong tawaging ganyan. Di ka bagay diyan. ako si Momo nga eh. Di mo na ba ako maalala? Noong bata pa tayo sa orphanage. Su Zhaosu. Alam mo namang Siksuki niyo talaga si Momo. Siksuki niyo talaga si Momo. Paano naging ganun? Bakit mo iniisip na siksukin niyo si Momo? Ako talaga. Tama na. Habang hindi pa ako, nawawalan ng pasensya. Umalis ka na sa harapan ko. Siksukin niyo ang kumuha ng Yupei ko. Siya ang nagkunwari na ako. Sabi mo sa'yo yan, edi sa'yo. Sige, kahit walang Yupei. Nagkakilala tayo noong 6 na taong gulang ka pa lang. Noon binuli ka ng iba, ako ang nagligtas sa'yo. Noong 8 taon ka pa, binuli ka pa rin. Ako ang sumalo ng bato para sa iyo. Tama na nga. Su Zhaosu, sinabi na lahat ni Tsuki Niyo sa akin yan. Mga kwento na paulit-ulit mong binabanggit sa kanya. Arte ka pa rin ba dito? Wala na akong Feng Jage. Ang sabi ko talaga, wag mo na akong tawagin yan. Palayasin mo na siya. Cheng Xiao. Alam ko naman na nabubulag ka lang ng masamang babae. Bigyan mo lang ako ng konting time. Patutunayan ko ang pagkatao ko. Miss Tsu, mabuti pa umuwi ka na muna. Lei, special na assistant. Tulungan mo naman ako. May kailangan akong bagay. Shu Zhousu, malakas-lakas din pala ang loob mo ha. Naglalakas loob kang yayain pa ako magkape. Shu Qingyu, Tayo lang dalawa ngayon. Isang tanong lang, gusto ko ng totoo. Ninakaw mo ba talaga ang Yupei ko? Tapos ginamit mo pa ang pangalan ko? at ano naman kung oo? Bakit mo ginawa yon? Siyempre, para sa pera ni Cheng Xiao, pinakamayaman siya sa buong Rongcheng. Kapag naging white moonlight niya, di ko na mauubos ang pera ko. Sobrang walang hiya ka. Mandaraya ka. Panluloko ba?
Sabihin mo na, ano ngayon? May lakas ka bang ibulgar ako? Ikaw ang lifesaver ni Cheng Xiao. Kahit di mo gamitin ang pangalan ko, di ka pababayaan ni Cheng Xiao. Sino ba nagsabing pera lang ang habol ko? Gusto ko hindi lang maging lifesaver ni Cheng Xiao. Gusto ko ring maging lover niya. Para legal ko ng matamasa. Lahat ng kayamanang binigay niya kay Momo. Dapat nga magpasalamat pa ako sa iyo. Kung di mo donor ang cornea mo noon, di siya magiging successful ngayon. Sa madaling sabi, dahil sa identity mo, sobrang saya ko talaga. Wala kang paninindigan, bulag ka pa tapos ang yabang mo. Su Qingyu. Darating ang karma sa'yo. Sabi mo nga, ang mabubuti na mamatay agad. Ang mga salbaha, nabubuhay ng matagal-tagal. Ang ginawa mong pagligtas, ang gusto ko lang mabuhay pa ng mas matagal. Feng Jage, kapag nakuha mo na ang recording na ito, maniniwala ka na sa akin, di ba? Alam ko na magre-record ka. Ibalik mo sa akin ang gamit ko. Akala mo ba papayag akong mahulog sa bitag mo? Handa akong sumagot sa lahat ng galaw mo. Shuzo, matalino ka nga, pero masyado kang mahina. Xiaoyu. Ate, bakit ang pabaya mo naman? Feng, kuya, andito ka na pala. Bakit andito ka? Hindi ba sabi ko hintayin mo ako sa kumpanya? Niyaya ako ni ate magkape, kaya pumunta ako. Cheng Xiao, wag mong paniwalaan siya. Pakailang niya sa iyo ay pera. Nagawa ko na. Nagawa mo na ano? Ano namang drama naman to, Su Zhaosu? Nakapagbigay na ako ng statement. Aminado siyang ginamit niya ang pagkakakilanlan ko. May recorder ako. Ate, nagsisinungaling ka na naman. Cheng Xiao, hindi ako nagsisinungaling. Sinira niya yung recorder, tinapakan niya. Ngayon siguradong nasa kanya pa yon. Hanapin mo sa kanya, ipaayos nyo. Siguradong lalabas din ang totoo. Feng kuya, hindi totoo yun. Kung naniniwala ka kay ate, edi halughugin mo ako. Cheng Xiao, search mo na. Basta nasa kanya. Ibig sabihin may tinatago siya. Ayos lang yan. Sanay na naman si ate sa ganyan. Mula bata, lagi siyang nagnanakaw. Palaging ako ang sinisisi. Hindi totoo yan. Su Qingyu, siguradong nasa iyo yung recorder. Ilabas mo na. Feng kuya, tulungan mo ako. Tama na yung kabuluhan, Su Zhaosu. Cheng Xiao, bakit ayaw mong paniwalaan ako? Pakiusap, buksan mo ang mata mo, tignan mo ng maayos. Kung sino talaga ang kasama mo dyan. Isa siyang manloloko. Cheng Xiao, 10 taon kitang hinintay. Hindi ko naman inasahan na ilalabas mo ako sa hirap ko. Pero hindi ko rin inakala na ganito ka kamangmang. Cheng Xiao, pakiusap, buksan mo ang mata mo, tignan mo ng maayos. Kung sino talaga ang kasama mo dyan. Isa siyang manloloko. Zhang Ma. Galing ito sa kwarto ni Xiaoyu, di ba? Opo. Ilagay mo dito, tignan natin. May recorder ba talaga? Ano to? Sige, mauna ka na. Liming, pumunta ka nga rito. Sir, pasensya na po. Sabi ng technician, yung storage card ng recorder, tuluyan ng nasira, yung data, hindi na po may recover. Kung hindi ako nagkakamali, ang recorder na yan ay ako ang nagbigay kay Xu Xiaoji. Zheng Xiao, pinag-iisipan mo pa rin ako. Shuzo. Mukhang hindi na talaga niya ako niloko. Cheng Xiao, may nahanap akong bagong ebidensya ngayon. Bakit nandito ka na naman? Kahapon siniksik mo pa, yung sirang recorder sa bulsa ko. Hindi pa nga kita napagsabihan tungkol doon, eh. Hindi na tungkol sa recorder. Naaalala mo pa ba? Yung group picture natin nung 9 na taon tayo. Nung panahong iyon, si Direktor Lola. Tinahin niya ang pangalan natin sa mga bag natin. Ako si Mo. Ikaw si Zu. Nakakainis. Paano ko ba nakalimutan yung litrato na yon? Nung panahon na yon, suot ko pa yung jade na bigay ni Feng Kuya. Madali akong makikilala. Cheng Xiao, alam kong hindi ka nakakakita noon. Pero kahit lumipas ang 10 taon,
Hindi naman pwedeng sobrang nag-iba na ang hitsura. Halika, ikaw mismo tumingin. Tignan mo sa litrato. Sino talaga si Momo dyan? Su Zhaosu, ginagago mo ba ako? Ate, alam ko namang bulag ka. Hindi maiiwasan na magkaroon ng mga kalokohang ganito. Pero pwede bang sa susunod, maghanap ka ng ibang tao na tumingin muna, bago mo dalhin dito? Anong ibig mong sabihin? 10 years na siguro tong litrato, di ba? Pumusyaw na at gasgas na, di na makita ang mukha. Hindi mo ba talaga alam? Bakit naging ganito? Su Zhaosu, kung pera lang habol mo, itigil mo na yung kahangalan mo. Kasi sa itsura mo ngayon, nakakainis ka talaga. Kung alam ko lang na ganito mo ako tratuhin. Hindi ko sana ipinagkaloob sa'yo ang icon niya ko. Ano sabi mo? Ate, puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Ang mata mo, ikaw mismo ang nasunog niyan. Ganun ba? Iyan din ba ang sinasabi mo kay Cheng Xiao, ha? Cheng Xiao, naniniwala ka pa rin? Sobrang tanga mo talaga. Dapat nga, mabulag ka habang buhay. Su Zhaosu, ulitin mo nga yan. Sabi ko, tinanggap mo ang mata ko pero hindi mo pinahalagahan. Deserve mong mabulag habang buhay. Cheng Xiao. Ate, huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Hindi mo ako matatalo. Miss Su, tama na. Umuwi ka na muna. Lee, Assistant Lee. Bakit mo laging pinagtatanggol ang ate ko? Ano, gusto mo siya? Miss Su, pasensya na misinterpret nyo. Sumusunod lang ako sa utos ni Sir na alagaan si Miss Su. Pero naiintindihan ko naman. Simula bata pa, laging may nagkakagusto sa ate ko. Sino bang makakakita sa kanya na hindi maawa? Kung nandito siya, kaya din niyang umuwi mag-isa. Hayaan mo na siyang maglakad. Alis na tayo. Anak, sorry ha. Walang silbi si mama. Pinagpaguran kong hanapin ang litrato. Pero dahil bulag ako, nagkaroon patuloy ng kalokohan. Bunso. Bakit mag-isa ka lang, hindi ka pa umuwi? Ang ganda pa rin ng mukha mo ah. Dalhin na to. Bitawan mo ako. Tulong. Su Zhaosu, magaling ka talagang makaakit ng mga lalaki. Itigil mo na yan. Cheng Xiao, bilisan mo, iligtas mo ako. Huwag kang makialam dito. Kung ayaw mong makita, baka mapuruhan ka. Su Zhaosu, basta mangako ka lang na di ka na ulit magsisinungaling. Mag-apologize ka ng totoo kay Xiaoyu, saka lang kita tutulungan. Anong sabi mo? Bakit ko naman siya kailangan pag-apologize-an? Tapos na ba usapan natin? Tol, kung ayaw mong mamatay, umalis ka na dito. Mukhang hindi naman pala kailangan ni Miss Su ang tulong ko. Cheng Xiao, galit ako sa'yo. Bastos ka. Nasira mo ang plano ko. Nag-report na ako sa pulis. Umalis na tayo. Huwag ka nang umiyak, huwag nang umiyak. Pinalayas ko na ang masamang tao. Joy. Hatid na kita pa uwi. Mukhang totoo ngang hindi mo kailangan ng tulong ko. Joy, salamat sa'yo. Huwag ka nang maging formal. Ang dami na natin beses nagkita. Maaari na tayong ituring na magkaibigan. Kaibigan, hindi naman tayo madalas magkita.
Pero kaya mo akong ituring na kaibigan. Sa tao na pinakaingat-ingatan ko buong buhay ko. Hindi ako nakilala. Hinayaan lang na makita ako. Si Sir Cheng ba ang tinutukoy mo? Paano mo nalaman? Nagkataon lang. Kung okay lang sa'yo, ikwento mo sa akin. Baka isang araw, makatulong ako. Noong bata pa kami. Kaya ginive up mo ang mata mo para kay Cheng Xiao? Hindi ko na makita. At wala na akong sapat na ebidensya para patunayan ang pagkatao ko. Meron bang mga taong nakakakilala sa'yo noong bata ka? Yung may nakakita na sa'yo at sa kapatid mo? Kung makita sila, pwede nilang makonfirm ang pagkatao mo? Na, Moshu. Kung alam ko lang na ganito mo ako tratuhin. Hindi ko sana ipinagkaloob sa'yo ang icon niya ko. Liming, i-check mo nga yung datos ng nag-donate ng iCore niya noon. Opo. Sir, kasi 10 taon na ang lumipas. Incomplete na ang record ng ospital. Ngayon, nahanap ko lang, ang iCore niya donor mo. Nagmula sa Bayrensheng Orphanage. Hanapin mo. Alamin mo kung sino talaga ang donor. Hello, kayo po ba si Mojiango? Sino po sila? Ako po ang assistant ng C ng Cheng Group, Liming. Cheng Group, yung Cheng Group na pagmamayari ng pamilya Cheng, na pinakamayaman. Tama po, umupo po kayo. Ang dahilan po ng pagpunta ko ngayon, gusto ko lang sana ikumpirma sa inyo ang isang bagay. Yung sunog sa orphanage 10 taon na ang nakalipas. Narinig ko may isang bata raw. Nag-donate ng kornea niya. Narinig ko na rin yon. Pero noon, sobrang gulo talaga. Nakafocus din ako sa ibang bagay noon. Kaya, hindi ko masyadong natutukan kung sino talaga yon. Bukod po sa inyo, may iba pa po bang nakakaalam sa bagay na to? Si Director Xu, hindi ba 2 bata ang inampon niya noon? Tungkol dito, siya po ang pinakamaraming alam. Si Director Xu, pumanaw na po ilang araw na ang nakalipas. Kilala niyo po ba ang batang babaeng ang pangalan ay Momo? Momo, syempre naman kilala ko siya. Napakabait ng batang yon. Naalala ko noon, nung inatake ako ng alta presyon. Siya ang tumawag ng ambulansya para sa akin noon. Ma'am, pakitingnan po ito, alin dito sa dalawa? Ang si Momo, magkakamukha yung 2 bata. Sa litrato, hindi ko masabi kung sino talaga si Momo. Pero kung makita ko sila ng personal, malamang makikilala ko kung sino. Si Momo, sa dami ng batang nakasalamuha ko, siya na yata ang pinakabait na nakita ko. Ganito na lang. Mag-set tayo ng araw, sabay-sabay tayong kumain. At doon niyo po sana matukoy kung sino si Momo, ayos ba? Naman. Matagal na rin akong hindi nakakakita kay Momo. Tito mo, andyan po ba kayo? Momo, Tito mo, nakikilala niyo pa po ba ako? halika, upo ka. Halos 10 taon na tayong hindi nagkikita. Yang mga mata mo, Mahirap ikwento. Tito mo ang dahilan ng pagpunta ko. Gusto ko sanang hingin ang tulong niyo. Pakisaksi niyo po na ako talaga si Momo noon. Ito kasi. Tito mo, pakiusap po. Sa inyo lang talaga ako makakalapit. kanina lang, yung assistant ng Chain Group. Pumunta sa akin, nagtanong kung kilala ko ba si Momo. May kinalaman ba to sa'yo? Assistantly. Pati po kayo nahanap na niya. Nag-set siya ng dinner, kinabukasan ng gabi, para raw sa pagtukoy ng totoong Momo. Sige, bukas ng gabi na lang. Tito mo, pakiusap. Sabihin niyo po sana yung totoo. Huwag kang mag-alala, anak. Tutulungan ka talaga ni tito mo. Suki Niu, Bakit mo na naman ako hinahanap? Huwag mo na akong paikutin. uy, Xiao Yu, ang tagal nating hindi nagkita. Hahaha, iniisip ko lang, may mga bagay na hindi mo makakalimutan. Noong bata pa tayo, palagi mong kinukuhaan ng pera si Director Xu. Ako palagi ang tagabantay mo nun. Tapos, yung malaking sunog noon, nakita ko mismo, ikaw ang nabasag nung ilaw. Tumigil ka nga. Binayaran na kita ng marami para manahimik ka. Ano pa ba ang gusto mo? Yung mga binigay mo sa akin noon, parang barya lang yon. Ngayon mayaman na ang kinalalagyan mo. Tumaas na rin ang status mo. Dapat lang siguro na tumaas din ang ibinibigay mo sa akin. Di ba? Ha. Magkano ba ulit ang gusto mo ngayon? Hahaha. Matandang lalaki, na naginip ka yata.
Saan naman ako kukuha ng 10 milyon para sa'yo? Lanan. Huwag mong akalain na hindi ko alam. Alam ko kung ano mga pinaggagawa mo kamakailan. Ito, hindi mo naman siguro hindi alam yan. Alam mo ba talaga kung sino siya? May mga tao mula sa Chengjian na lumapit sa akin. Pinapapili nila ako ng isa. Isang babaeng ang pangalan ay Momo. Palagay mo ba dapat ko bang sabihin ang totoo? May mga tao ni Cheng Xiao na tumawag sa'yo. Ang kapal pa ng mukha niyang hindi ako paniwalaan. Siguradong si Shu Zhousu yan. Ang hayop niyang yun. Sabi ko ikaw si Momo. Bakit mo naman iisipin na ibibigay ko yun sa'yo? Hahaha. Ito na ang huling beses. Pagkatapos, tatahimik na ako habang buhay. Hahaha. Tutulungan kita. Mga kagaya mo, kung gusto mong matahimik siya habang buhay, iisa lang ang paraan. Kamatayan iyon. Hello, sino to? Momo, bilisan mong iligtas ako. Momo, ayokong mamatay. Moshu, anong nangyari sa'yo? Nasaan ka ba? Shu Zhousu, nasa ampunan ako, hinihintay kita. Bibigyan kita ng 30 minutos. Ha, tama nga pala, kailangan mag-isa ka lang pupunta. Kung hindi, habang buhay mo nang, hindi maririnig ang boses ni Moshu. Su Qingyu, ano ginawa mo kay Moshu? Su Qingyu. Hello. Kuya Feng, may masama, nababaliw na si ate. Dalian mo dito sa ampunan. Xiao Yu, anong nangyari? Hello. Moshu, andyan ka ba? Moshu. Su Zhaosu, anong ginawa mo? Cheng Xiao, ako. Shu Zhousu, pumatay ka ng tao. Hindi ako pumatay ng tao. Cheng Xiao, maniwala ka sa akin. Pagdating ko dito, patay na si Moshu. Siksu Qingyu yon. Siksu Qingyu ang tumawag, kaya ako napunta dito. Siya ang pumatay kay Moshu. Nagsisinungaling ka. Si Moshu ang tumawag sa akin. Sinabi niyang sinusuhulan mo siya. Kung hindi siya makikinig sa'yo, papatayin mo siya. Kada rating lang natin, tapos bigla. Su Qingyu, huwag kang mag-imbento. Cheng Xiao, hindi ako pumatay ng tao. Pakisuyo, paniwalaan mo naman ako ngayon lang. Pwede ba? Bulag ako. Hindi ko rin kayang patayin si Moshu. At hindi ko gagawin yon. Promisado niyang tutulong siya sa akin mag-testify. Ikaw ang nagtangkang takutin si Moshu, para sabihing ikaw si Momo. Ayaw niya, kaya pinatay mo siya. Ate, ang sama mo talaga. Hindi totoo yan. Su Zhaosu, sa paulit-ulit mong pagpapanggap na si Momo, ngayon nalalabas na ang totoo. Pinatay mo na lang para takpan ang nangyari, ano? Akala ko pa naman may awa ako para sa'yo. Bakit ba hindi mo kayang paniwalaan ang sinasabi ko? Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang nakita ng mata ko. Kuya Feng, bakit ka naging ganyan? Ang dami kong sinabi, ang dami kong ginawa, kung pinaniwalaan mo lang ako kahit minsan. Matagal mo na sanang alam ang totoo. Kuya Feng, Natatakot na si Momo. Ang sakit ng puso ko. nagsisinungaling siya. Wala naman talaga siyang sakit sa puso. Tumigil ka. Cheng Xiao, subukan mo lang. Kahit hindi mo siya bigyan ng gamot, hindi siya mamamatay. Tulungan mo ako. Nagsisinungaling siya, wala siyang sakit. Su Zhaosu, napakawalang hiya mo. Gusto mo bang mapahamak pa si Xiao Yu? Lakad na tayo. Ah. Xiao Yu, kailan ka ba pumunta sa ampunan? Kuya Feng, pinaghihinalaan mo ba ako? Tanong lang naman. Pwede mo tingnan ang contacts ko. Tumawag muna si Moshu, kaya ako lumabas. Bago yun, nasa bahay lang ako. Pwede magpatunay si Dr. Luo. Di ba, Dr. Luo?
Kuya Feng. Magpahinga kang mabuti. Habang hindi kailangan, huwag ka muna lumabas ng bahay. Momo, huwag mo akong iiwan. Nakakulong na si Miss Tsu. Pero ano? Sabi ng doktor, nagdadalang tao na siya. 4 na buwan na ang tiyan niya. Ang batang ito, Kuya Feng, ang ganda ng tugtuging to. Ano ang pamagat niyan? Ako mismo ang gumawa niyan. Gusto mo ba? Oh, Kung gusto mo, araw-araw, tutugtugin ko ito para sa'yo. Pebrero, ang hangin sa Tagsibol ay parang sayaw. Ilang tawat saya ang dumaan at lumisan. Su Zhaosu. Paano mo nalaman ang tugtuging to? Naalala mo pa rin pala, itong piyesa. Tama nga. Si Kuya Feng mismo ang gumawa niyan. Su Zhaosu. Hindi ka ba pwedeng magsabi ng totoo kahit minsan? Kung magsasabi ka lang ng totoo, mapoprotektahan kita, pati ang batang nasa tiyan mo. Bata, alam mo na lahat. Ano bang balak mong iligtas ang buhay ko? Gusto mo ba akong gawing ako at ang anak ko? Tulad mo, lumakihang walang, magulang sa ampunan, mamuhay mag-isa hanggang lumaki. Su Zhaosu. Hindi ako pumatay ng tao. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Ang batas ang magbibigay sa akin ng katarungan. Sheng Sen Sheng, pwede ka nang umalis. Sir, ano nang susunod na gagawin? Anong gagawin pa? Hindi ba ang galing niya? Hayaan mong makita niya na, kung wala ako, titignan natin kung hanggang saan siya tatagal sa kulungan. Hanapan mo siya ng pinakamagaling na abogado. Su Zhaosu. Gusto ko talagang makita. Paano ka magtatagumpay ulit sa pagkakataong ito? Ha ha ha. Suking Yu, tama ba? Oo. Buntis ka na ng 3 buwan. Ano? Buntis ako. Hindi pwede, doktor. Hindi ko kayang panatilihin ang batang ito. Kailangan gawin ang operasyon ngayong araw. Ngayon ko na gusto magpa-abort. Miss Tsu, malaki na ang edad ng bata. Mukhang, hindi ito ang unang beses mong mabuntis, no? Dati, sobrang dami mo nang pinapa-abort. Ang matris mo, manipis na parang papel. Kapag nagpa-abort ka ulit, baka habang buhay, hindi ka na magkaanak. Ano? Sana pag-isipan mong mabuti. Bakit? Bakit sa kanya pa ang bata? Bakit kailangan pa, sa ganitong panahon magkaroon ng anak? Ang future ko. Nasira na lahat ng plano ko. Hindi pwede. Hindi ko kaya ipa-abort ang anak ko. Itong bata na to. Pinakamahalaga kong alas laban kay Cheng Xiao. Cheng Xiao, wala akong pinatay. Pakiusap, maniwala ka naman sa akin ngayon. Pwede ba? Bakit? Bakit hindi ka maging tapat sa akin? Kahit hindi mo ako si Momo, hindi naman ako, pero nahulog na rin ang loob ko sa'yo, di ba? Kuya Feng, Kuya Feng. Talaga namang tinutulungan ako ng langit.
Kuya Feng. Kagabi tayong dalawa. Xiao Yu, sorry, nakainom ako ng sobra kagabi. Kuya Feng, ngayon, hawak mo na ang buong pagkatao ko. Xiao Yu, sa totoo lang. Sinabi mo dati, na ako lang ang magiging asawa mo. Ngayon, ginawa na nating totoo ang pagiging mag-asawa. Kaya, pakakasalan mo ba ako? Ayaw mo ba akong pakasalan? Kuya Feng, ibig mo bang sabihin, naiilang ka dahil sa akin? Hindi naman ganun. Nilalayuan mo pa rin ako. Dahil ba iniisip mong marumi ako? Kasi nagalaw na ako ng iba. Dahil ba natatakot ka sa mga peklat ko? Ayaw mong managot at tuparin. Ang pangakong sinabi mo dati na pakakasalan mo ako. Ganun ba? Sige, naiintindihan ko na. Kuya Feng, huwag kang mag-alala. Hindi kita ilalagay sa alanganin. Anong ginagawa mo, Xiao Yu? Kuya Feng, ikaw ang dahilan kung bakit gusto ko pang mabuhay. Ngayon, pati ikaw iniwan mo na ako. Ano pa bang silbi ng buhay ko? Gusto mo na lang akong mamatay. Zhang Ma, bilisan mo at tawagin si Dr. Luo. Huwag tawagin ang doktor. Ayoko na. Pakasalan na kita. Anong sabi mo? Sabi kong pakakasalan kita. Iba pang problema, itabi mo muna. Pagalingin mo muna yung sarili mo. Ako na bahala sa kasal natin. Totoo ba yan? Kuya Feng, alam ko namang hindi mo pababayaan si Momo. Sir, si Miss Supo, nakauwi na siya dahil pinayagan. Pansamantala habang nagdadalang tao. Anong pakialam ko sa buhay o kamatayan niya? Lola, nandito na si Momo. Mula ngayon, ako na ang sasama sa'yo palagi. Hindi na ako aalis kahit saan. Ate, nandito ka na pala. Hindi mo man lang sinabi. Para sana kasama namin ni Cheng Xiao na salubungin ka. Huwag kang lumapit sa akin. Huwag kang matakot. Dahil sa huli, suspect ka pa rin sa kaso. Kung papatayin kita ngayon, parang ipapaalam ko na rin sa lahat na ako ang may sala. Ang totoo, nandito ako ngayon para lang sabihin sa'yo na kami ni Cheng Xiao ay kasal na. Sayang lang, ate, bulag ka na. Hindi mo na makikita kung gaano kaganda ang suot kong wedding gown. Ganun ba? Sige, congrats sa iyo. Natupad mo rin ang gusto mo. Pero hindi pa ganap na natutupad. Dahil ikaw at ang batang nasa tiyan mo, hindi pa naalis. Gusto kong makita sa harap ng sarili kong mga mata ang kamatayan mo. Kapag ganun, tsaka lang ako mapapanatag. Gustong-gusto mo akong mamatay? Sige, patayin mo ako. Hindi ako ganun katanga. Hindi ko kailangan. Madumihan ang kamay ko, dahil lang sa gaya mo. Ikaw kasi, mahina ang katawan. Kung gusto kitang patayin, kayang-kaya ko gawin yan kahit anong oras. Pero, mas gusto kong habon pa ang buhay mo, para marinig mo mismo kung paano ko ginamit ang pagkakakilanlan mo para maging misis ng pinakamayamang tao at ubusin lahat ng tagumpay na dapat sayo. Habang ikaw at ang anak mo, parang mga daga na lang. Sa kanal, sa kanal. Gamot. Bakit walang epekto ang gamot? Hindi ako pwedeng mamatay. Ang anak ko. Miss Shu. Kamusta na si Miss Shu? Medyo okay na ba? Dr. Jai. Tara. Salamat ulit. Niligtas mo na naman ang buhay ko. Nabalitaan kong nakalabas ka na ng kulungan mula kay Liming. Kaya napasilip ako rito. Di ko akalaing may mangyayari pa pala. Uminom naman ako ng gamot eh. May humawak ba sa bote ng gamot mo? Hindi talaga yan gamot. Vitamins B lang yan, ordinaryo lang. Ano? Tama nga. Hindi lang siya basta. Nagpadala ng balita.
Tinutukoy mo ang kapatid mong yon? Ayoko na pag-usapan. Ayokong madamay ka pa ulit. Miss Shuo. Hindi mo ba napapansin? Lalong lumalala ang sakit mo ngayon, yung puso mo, sobra na talaga sa limitasyon. Kung ipagpapatuloy mo pa ang pagbubuntis, maaari kang Alam kong makasarili ako. Pero gusto ko lang, makadagdag pa ng araw na mabubuhay ako. Dr. Jai, pakiusap. Pahabain mo pa ang buhay ko. Nang ilang buwan pa. Shu Zaoso. Bakit ka ganyan? Ang tanga mo. Kahit ipagpilitan, mong ilabas ang anak mo. Paano na kung wala na kayong magulang na poprotekta? Magiging masaya ba ang buhay ng anak mo? Naisip mo na ba ang magiging kinabukasan niya? Sorry. Itinuturing talaga, kitang kaibigan. Kapag nailabas ko na ang bata, hindi ko rin naman titiisin siya. Kung papayagan mo, ako na ang magiging ninong ng anak mo. Dr. Jai, dalhin mo na ako palayo. Kahit saan, basta. Makalayo kami sa mata ni Cheng Xiao at Su Qingyu. Ayos lang ba? Miss Shuo, dadalahin kita sa probinsya namin. May kaibigan ako doon mula pagkabata, doktor din siya. Dr. Jai, salamat sa'yo. Su Zaosu, saan ka pupunta? Mr. Cheng, Huwag kang makialam sa problema ng iba. kung saan pupunta si Shu Xiaojia, desisyon niya yon. Anong karapatan mo na makialam? Anong karapatan ko? Dahil anak ko ang dinadala niya. Su Zaosu, gusto mong umalis, pinipigilan ba kita? Pero anong karapatan mo, na dalhin ang anak ko? Anong karapatan mong isilang ang anak ko? Cheng Xiao, sige na, pakiusap. Hindi ko kailangan ang responsibilidad mo. Pagkatapos ipanganak ang bata, wala na kayong ugnayan. Hindi ko guguluhin ang buhay mo kay Su Qingyu. Pati ang bata, hindi rin manggugulo. Pakiusap, palayain mo na ako. Gusto ko lang naman, na mabuhay ang anak natin. Cheng Xiao. Sorry. Sa lahat ng nagawa ko dati, humihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi ako si Momo. Isipin mo na lang na isa akong pagkakamali. Sa buhay mo. Pakiusap, pakawalan mo na ako. Su Zaosu, anong karapatan mong mag-demand sa akin? Basta-basta ka na lang, pumasok sa buhay ko, sinira mo ang lahat, pati pag-ibig ko kay Momo. Gusto mong umalis, aalis ka na lang. Hindi kita papayagang umalis. Kahit gusto mong mamatay, dapat sa harap ko mangyari yan. Naiintindihan mo ba? Ganyan, papatayin mo talaga siya. Eh ano ngayon? Jifeng, wag mong kalimutang, doktor ka lang, hindi ikaw ang tagapagligtas ng mundo. Gets mo? Ano ngayon kung doktor ako? Cheng Xiao, akala mo mahal na mahal mo sila. Mabait ka kay Shu Qingyu. Dahil ba totoong siya si Shu Qingyu? O dahil naaalala mo si Momo sa kanya? Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mo si Shu Qingyu, isipin mo na lang na pareho kayong klase ng tao. Nagsasama ang magkakapareho. Kahit magtagumpay si Shu Zaosu sa pagbibigay linaw ng tunay niyang pagkatao, hindi naman siya mag-e-expect sa'yo. Kung gusto mo si Momo, pakitang tao lang ang lahat. Ang mahal mo. Siya lang yung pamrotekta, sa'yo nung bulag ka. Mga pangakong hindi matitibag. Pangakong habang buhay. Ginamit mo lang yon para umani ng awa niya. Hindi ba't ganoon nga? Kung totoong mahal mo si Momo, nandyan lang siya sa harap mo, pero hindi mo siya nakilala. Ayaw mong aminin na nagkamali ka ng tao. O ayaw mong tanggapin na ang taong mahal mo, naging katulad mo ring bulag. Tahimik ka na. Cheng Xiao, palayain mo na siya. Di na ako tatakbo. Sasama na ako sa'yo. So, huwag mong pakiusapan yan. Gusto kong makita kung anong gagawin niya ngayon. Grabe, ang galing ng magpahalaga ng damdamin. Nakakapanghinayang. Ang babae ko. Ako lang ang pwedeng humawak. Pag ginalaw mo pa siya, papatayin talaga kita. So, Bitawan mo ako. Cheng Xiao, baliw ka na ba? May anak pa ako sa tiyan ko. Alam mong may anak ka. Pero tumatakas ka kasama ang iba. Wala kang pakialam, tama ba? Eh di wala na ring pakialam ang lahat.
Su Zhaosu, akin ka. Ako lang ang dapat may-ari sa'yo. Sheng Xiao. Pakiusap. Palayain mo na ako. Anak nating dalawa pa, rin ang dala ko. Ayos lang, manatili ka rito. Sisiguraduhin kong ligtas na mailuluwal ang bata. Bakit ka natatawa? Pinagtatawanan ko ang sarili ko. Noong nasunog noon, hindi ko akalain na kayong dalawa ni Xukingyu ang mailalabas. Naglakad siya habang buhat-buhat kang walang malay para makatakas kayo. Ako naman, naiipit sa ilalim ng bookshelf. Hindi ako makaalis. Nakadilat ang mga mata ko habang pinapanood ko kayong umalis. Aba, nakatakda na pala talaga ang lahat. Lahat ng mayroon ako, ibinigay ko na. Pero ang nakukuha ko pala ay ganitong katapusan. Bakit? Bakit ako naging ganito? Ano nga ba talaga ang nangyari noon? Pasensya na, hindi ko na maalayan. Kayo po ay, Kapitan Liu? Kilala niyo po ako? Kapitan Liu, naaalala niyo pa ba ako? 10 taon na ang nakalipas. Sa Rensheng Orphanage, yung sunog. Kayo yung bulag na batang lalaki noon. May naaalala pa ba kayo? Kung maaalala niyo pa kaya, yung mga detalye noon, halimbawa, paano niyo ako iniligtas, at sino-sino pa ang inyong natulungan noon? Ako. Kaunti lang ang naaalala ko, kasi noon. Hindi naman talaga ako ang nagligtas sa inyo. Isang babae ang nagligtas sa inyo. Matindi din ang tinamo niyang sugat noon. Anong klaseng sugat? May sakit ba siya sa puso? Ako kasi ang samuri sa kanya noon. Bukod sa paso, wala namang ibang sintomas. Wala siyang sakit sa puso. Oo nga pala. Matapos maapula ang sunog, may isa pang babae na nailigtas mula sa sunog. Malubha na rin ang kalagayan niya nang nadala siya sa ospital. Halos wala na siyang buhay. Kapitan Liu, bakit po sariwang-sariwa pa ang alaala niyo? Kasi noong panahon na yon, yung unang babae, napagkamalan kaming natapos na ang pag-rescue kasi, sinabi niya na wala ng tao sa loob. Nabago tuloy ang paghatol namin. Yung isa pang babae, naiwan doon ng matagal. Dahil dito, natanggap ko ang mabigat na parusa. Halos mawalan pa nga ako ng trabaho. Kapitan Liu, naaalala niyo pa ba kung ano, ang pangalan ng dalawang babaeng iyon? Naku, hindi ko na po maaalala. Ang tagal na ng panahon. Kailangan ko pang hanapin ang mga lumang record para makumpirma. Kapitan Liu, ito po ang calling card ko. Pakihanap po, talaga ang records noon. Kung may balita kayo, tawagan niyo po ako agad. Pasensya na sa abala. Sheng Xiao. Tama nga ako, pinagdududahan mo ako. Cheng Xiao. Si Cheng Xiao, pinakamayamang tao. Siya pala yung batang bulag noon. Baka naman, yung kornea ng babae, binigay pala sa kanya. Kapitan Leo, hindi naman laging maganda ang malaman ang totoo, no? Ikaw nga pala. Naalala mo pa pala ako. Oo naman. Dahil halos napahamak ang kapatid mo, dahil sa'yo, bata ka pa noon. Pero grabe kang magplano. Pero, sa totoo lang, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi mo rin naman yata natutunan ng tama. Siguro alam mo na kung bakit ako pumunta rito. Yung kaninang lalaki, yung hinahanap niyang records. Hindi mo pwedeng ipaalam sa kanya. Bakit ko naman susundin ang gusto mo? Dahil dito, Papa, papatulungan mo ako. Leylay. Pakawalan mo na ang anak ko. huwag kang mag-alala, hindi ko siya sasaktan. Basta sumunod ka lang sa usapan natin. Makakabalik din siya ng ligtas. Kung hindi, Sige.
Hello, Sir Cheng. Kapitan Liu. Nahanap na ba ang records? Pasensya na. Masyado nang matagal ang panahon. Hindi pa computerized noon. Hindi na nahanap ang files. Nasunog na ang mga records. Nasaan ang anak ko? Salamat, Kapitan Leo, sa pakikipagtulungan. Ito ang address. Pag may nangyari kay Leylay, kahit isang hibla ng buhok niya mawala, sisingilin kita gamit ang buhay mo. Dapat mauna ka pang makabalik ng buhay. Kuya Feng, ako mismo ang nagluto ngayon. Xiao Yu. May ilang bagay na hindi ko talaga maintindihan tungkol doon sa nangyari sa sunog noon. Pwede mo bang ikwento ulit sa akin? Pero, may sorpresa muna ako. Sa'yo ngayon. Kuya Feng, buntis ako. Ano? Ba't parang gulat na gulat ka? Paano naman mangyayari yon? Bakit naman hindi? Noong nakaraang beses na nalasing ka, nakalimutan mo na ba kung anong nangyari sa atin? Dr. Luo, pwede bang pumunta ka rito? Sir Cheng. Miss Xiao Yu, talagang isang buwan na ang pagbubuntis niya. CJ. Sir Cheng. Hinahanap mo ako. Dr. Lu. Mas mabuting sabihin mo ng totoo sa akin. Ilang buwan na ang bata sa tiyan ni Xiao Yu. Sir Cheng, anong kailangan nyo? Dr. Lu, mas mabuting sabihin mo ng totoo sa akin. Ilang buwan na ba talaga ang bata sa tiyan ni Xiao Yu? Nakasulat dito sa report. Isang buwan na. Ay. So totoo nga, noong nakaraang buwan nga yun. Lasing ako noon, pero hindi naman ako patay. Mas alam ko kung nangyari o hindi kaysa sayo. Wala akong alam. Hindi ko siya kinumpronta nun sa harap. Alam ko kasi kung anong pinagdaanan niya. Gusto lang niyang bigyan ng tatay ang bata. Handa akong tanggapin yon. Pero hindi ibig sabihin noon ay pwede. Niyo na akong gawing tanga. Miss Xiao Yu, 3 buwan ng buntis ngayon. Sir Chen, nagkamali po ako. Kunin mo na ang gamit mo at umalis ka. Kuya Feng, nandito ka na. Halika, halika. Tingnan mo naman. Ang cute. Para akong natutunaw sa sobrang saya. Anong iniisip mo, Kuya Feng? Ah, wala naman. Medyo gabi na, magpahinga ka na. Kapag nakuha niya ang mga binili kong ito, siguradong matutuwa siya. Baby, ito ang regalo ko para sa 3 kaarawan mo. Sana masuot mo ang sapatos na ito. Para mas matibay ang mga hakbang mo at lumaking malusog ka. Pasensya ka na anak, hindi kita kayang samahan habang lumalaki ka. Pero nandyan si mama sa langit na binabantayan ka. Tinitingnan ka tulad ng unang hakbang mong natutunan. Tinitingnan kung paano ka papasok sa paaralan. At tinitingnan kung paano mo mabubuo ang sarili mong pamilya at pangarap. Sobrang gustong-gusto ni mama. Sobrang gustong halikan ang maliit mong pisngi. Hawakan ang maliit mong kamay. Sana lang, Diyos, bigyan pa ako ng konting oras. Kahit makita ko lang na ipinanganak ka. Ang dakila ng pagmamahal ng isang ina. Muntik na akong maiyak sa sobrang damdamin. Sukinyo, bakit ka na naman nandito? Siyempre, may magandang balita akong i-share sa'yo. Ate, buntis na ako. Nabuntis ako ng anak ni Fanggemo. Talaga? Anong pakialam ko dyan? Siyempre may pakialam ka. Ikaw na bulag. Bakit ikaw pa ang nabuntis ng anak ni Cheng Xiao? Sabihin mo nga. Sukinyo, baliw ka, huwag mo akong hawakan. Ay nako. Ang anak ko.
Ate, anong ginagawa mo? Bakit mo sinasaktan ang anak ko? Su Zhaosu. Ang anak ko. Su Zhaosu. Xiao Yu, ayos ka lang ba? Feng Ge, ang anak natin. Gusto niyang saktan ang anak natin. Cheng Xiao, hindi ako ang nagtulak, pero alam ko, ikaw na naman ang sisisihin sa lahat ng ito. Tama ba? Sir, nalaglag po ang bata ng misis ninyo, at nasugatan pa ang matris niya. Hindi na po siya magkakaanak ulit. Bakit? Bakit hanggang ngayon may konti ka pa rin? Pag-asa kay Xu Zhaosu, Cheng Xiao. Yan ang anak niyong si Momo, oh. Umiiyak siya. Miss Tsu, sobra ka namang pabaya sa sarili mong katawan. Ilang araw nang nalaglag ang anak mo. Saka ka lang nagpunta sa ospital. Sinabihan na kita noon na manipis ang lining ng matris mo. Paano kung magdugo ka ng malakas? Anong gagawin mo? Doktor, pakiusap, huwag mo sanang sabihin to sa asawa ko. Natatakot akong mag-alala siya sa akin. Su Zhaosu, wala na ang anak ni Xiao Yu ngayon. Wala na siyang pag-asang magkaanak kahit kailan. Masaya ka na ba? Wala akong kinalaman dyan. Siya ang unang lumapit sa akin ng masama. Siya ang gusto manakit sa anak ko. Tinulak ko lang siya ng marahan. Ibig sabihin, totoo nga na tinulak mo siya. Cheng Xiao, hindi sapat ang lakas ng tulak ko para malaglag ang bata. Madalas na magpalaglag si Xu Qingyu noon. Siguradong siya ang dahilan bakit nalaglag ang bata ngayon. Hanggang ngayon sinisiraan mo pa rin siya. Hindi ko ginagawa yan. Su Zhaosu, bakit ganun ka kasama? Hindi mo ba naisip lahat ng ginawa mong yan? Paano mo babayaran? Bitawan mo ako. Huwag mong saktan ang bata. Nga, bata, may anak ka rin naman. Iluwal mo ang bata. Tapos kay Xiao Yu siya magpakaina. Hayaan mo siyang maging bahagi ng pamilya namin, Cheng. Ibinibigay ko sa iyo ang lahat ng meron ang pamilya namin. Pwede ba yon? Cheng Xiao, demonyo ka talaga. Gusto ni Xu Qingyu patayin ang anak ko. Hindi niya hayaan mabuhay ang anak ko sa mundong to. Naiintindihan mo ba? Paniwalaan mo ako. Pinapangako kong hindi mangyayari yan. Maniwala ka sa akin. Tigilan mo na ang pagkakamali mo. Cheng Xiao, alam mo ba talaga ang ginagawa mo? Kapag dumating ang araw na naghain na ang katotohanan sa harap mo, hindi ka ba magsisisi habang buhay? Kung sakaling mapatay mo ako, kada araw sa mga susunod na taon, makakatulog ka pa ba ng payapa? Su Zhaosu. Wala niya ka. Hindi ka karapat-dapat maging ama ng bata, pati hindi ka rin karapat-dapat sa lahat ng ginagawa niya para sa'yo. Anong pakialam mo sa amin? Kasi isa akong doktor, Cheng Xiao. Alam mo ba na ilang buwan na lang, ang natitirang buhay niya? Pinipilit pa rin niyang mabuntis para sa bata. Eh ikaw, ano bang ginagawa mo? Gusto mo bang sabay silang mamatay ng anak mo? Ilang buwan na lang ang ibig sabihin. Sobrang lala na ng sakit niya sa puso. Pwede siyang mamatay kahit anong oras. Bakit hindi ko alam? Hindi mo alam? Ang dami mo pang hindi alam. Paano nangyari ito? Su Zhaosu. Xu Qingyu. Xu Qingyu, ibalik mo ang buhay ng anak ko. Kapitan Liu, bakit ikaw nandito? Cheng Xiao, kayong mga mayaman. Kung gusto nyong magpatayan sa pamilya, sige, basta huwag nyo kaming idamay na walang kinalaman. Dahil doon sa papeles na hinihingi mo, kinidnap nila ang anak ko para i-blackmail ako. Si Leylay, mayroon siyang hika. Pinatay nila siya. Yung babaeng yun ang dahilan. Pinatay niya si Leylay. Sinasabi mo bang, si Xu Qingyu ang pumatay sa anak mo? Si Xu Qingyu ang pumatay sa anak mo? Oo, hindi lang niya pinatay si Leylay. Gusto pa niya akong patayin para matahimik ako. Lumabas ako kahit halos wala nang hininga, para maghiganti sa kanya. Xu Qingyu, pakakamtan ko nang, hustisya ang anak ko sa'yo. Masamang babae. Gusto kitang mamatay. Cheng Xiao. Siya yung taong muntik nang pumatay sa batang yun noon. Alam mo ba kung bakit ka nakakita ngayon? Dahil doon kay Momo na inakala niyang mamamatay na talaga siya. Kaya ini-donate niya ang cornea niya sa'yo. Tama na. Ngayon ginagamit mo ang mata niya, pero iniintindi mo pa rin ang mismong pumatay sa kanya. Sabi nang tumigil ka na. Hindi ako. Hindi ko sinasadya. Cheng Xiao, pakinggan mo ang paliwanag ko. Nagkamali siya ng pagkilala. Ako si Momo. Ako yung hinahanap mo sa loob ng 10 taon na si Momo. Cheng Xiao. Xu Qingyu. Hindi ako ang may kasalanan. Hindi ako. Sobrang emosyonal ang pasyente. Pakibigyan ng pampakalma. Mukhang ako ang nagkamali ng akala sa'yo. Pero namatay na ang anak ko. Hindi matatapos to dito. Kapitan Liu,
Sinasabi mong angkor niya ko, si Momo ang nag-donate. Totoo ba yon? Noon mismong araw na yon, nasa labas ako ng operating room. Nakita ko mismo ang donor certificate. Wala namang pagkakamali doon. Eh ngayon, kung nasa harapan mo si Momo, makikilala mo ba siya? Siyempre. Siya yun. Siya mismo. Kahit pamayat siya ng sobra ngayon. Alam kong siya pa rin yun. Siya si Momo. Nagdusa siya sa matinding stress sa isip. Kahit nakokontrol na ang kondisyon niya. Pero hindi natin alam kung kailan siya gising. Sir Cheng, ihanda mo ang sarili mo sa pinakamasamang mangyayari. Cheng Xiao, alam mo ba talagang, anong ginagawa mo? Kapag dumating ang araw na, maharap sa'yo ang katotohanan, hindi ka ba magsisisi habang panahon? Kung sakaling mapatay mo ako, paano ka makakatiyak na sa mga susunod na dekada, makakatulog ka pa ng payapa? Su Zhaosu, pasensya na. Momo. Momo. Ito ang medical records ni Xu Qingyu. Ang anak niya, ilang araw na ang nakalipas mula noong nawala. Sanhi ito ng habitual na pagkalaglag. Hindi si Xu Zhaoso ang nagtulak. At saka, hindi talaga siya may sakit sa puso. Ang totoong may sakit sa puso ay si Xu Zhaoso na nasa harap mo ngayon. Dahil sa iyo, malapit na siyang mamatay. Dati nang lumapit sa akin si Xu Zhaoso. Nagmakaawa siya na palawigin ko pa ang buhay niya para magkaroon pa ng kaunting panahon ang anak ninyo. Cheng Xiao, ang babaeng nasa harap mo, 10 taon na ang nakalipas. Ibinigay niya ang mata niya sa iyo. Pinagdaanan niya ang matinding hirap. Pagkatapos ng 10 taon, isinugal niya ang buhay niya para dalhin sa mundo ang anak mo. Cheng Xiao, talagang binaygo mo siya. Momo. Momo, sorry talaga sa'yo. Nakikiusap ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Patawarin mo ako. Pwede ba? Matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, gusto kita. Kahit sino ka pa, Momo ka man o hindi. Gusto pa rin kita. Momo. Sir, nandito na ang mga pulis. Sabi nila, nahanap na raw nila, ang pumatay kay Mushu. Shitsuki niyo yun. Suki niyo. Nasaan siya? Hindi ko alam, kanina pa lang, dito pa siya. Dagdagan niyo ng tao ang paghahanap sa kanya. Cheng Xiao, nasaan si Xu Zhaoso? Ano ibig sabihin nito? Nawawala si Xu Zhaoso. Ha ha ha. Seryoso kayo, ha? Sobra ninyo akong binibigyan ng importansya. Ang dami ninyong tao para hulihin ako. Suki niyo, enough na yung drama mo. Drama. Oo nga, Cheng Xiao. Napabilib ka sa acting ko. Di ba? Kundi, paano ka? Mabibiktima ko ng matagal. Tumigil ka na. Hindi ako titigil. May utang na loob ka rin sa akin, sa buhay mo. Kung hindi dahil sa akin noon, patay ka na sana sa sunog. Bakit di mo ko sinuklian? Nasaan si Momo? Haha. Karapat dapat siyang mamatay. 10 taon pa lang ang nakalipas, dapat patay na siya. Kayong lahat, dapat patay na rin. Lahat ng haarang sa daan ko, dapat mamatay. Alam ko na. Alam ko na ililigtas mo ako. Gusto mo ako. Ayaw mong mamatay ako. Tama ba? Nasaan ba talaga si Momo? Momo. Ah, siya na naman pala. Sige. Sasabihin ko sa'yo. Binaon ko siya ng buhay. Haha. Hamukay ako ng malaking hukay. Binaon ko siya ng buhay. Walang makakahanap sa kanya kundi ako. Kapag namatay ako, hindi mo na siya mahahanap kailanman. Hahaha. Su Zhaosu. Hindi na rin ako magtatagal. Dapat sabay tayong mamamatay. Sabay tayong ililibing. Sabay tayong mapupunta sa impyerno. Hahaha. Suki niyo, baliw ka talaga. Suki niyo,
Sir, mag-iingat po kayo sa kalusugan. Hanapin mo siya. Kahit baliktarin mo buong Rongsheng, dapat mo siyang mahanap. Opo. Momo. Nasaan ka ba? Dong, Dong, Dong. Ngayong araw, birthday ng little bao natin. Iisang taon ka na. Ewan ko lang, kung tumubo na ba ang mga ngipin mo. May ipinrepara si mama na teether stick. Dapat magamit mo ito, ha? Birthday ng little bao mo ngayon, 0 years old ka na. Grade 5 student ka na. Namili si mama ng ballpen para sa'yo. Sana maging magaling ka sa pag-aaral mo. Little bao, ngayong araw ay 18 BA birthday mo na. Alam ko, siguro curious ka kung anong itsura ni mama. Nakakalungkot talaga. Si mama nakalimutan na rin kung ano itsura niya. Pero ayos lang, hindi mo na kailangang maging obsessed sa mukha ni mama. Kung sakaling ang tatay mo, magpakasal ng iba, kung mahal ka rin niya, siya na ang mukha ni mama. Sorry. 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 Assistant Lee. 6 na buwan na ganito, si Sir, palaging nagkukulong, sa kwarto. Kung magpapatuloy pa, papabagsak ang katawan niya. Hindi pa rin natatagpuan si Miss Momo. Baka hindi na natin siya makita ng buhay. Pinaparusahan niya ang sarili. Kung ayaw niyang humarap sa mundo, wala nang makakapilit sa kanya. Tayo na muna. Hello. Sir, nahanap na si Miss Momo. Nanganak na. kilo. Lalaki ang anak. Oldlin, Na-check na ba ang kalagayan ng bata? huwag ka mag-alala. Healthy ang puso ng bata. Maliwanag ang mga mata. 8th Joy. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi na sana ako buhay ngayon. Ikaw ang matalino. Ikaw ang nagbukas ng bracelet. Nahahanap ko ang location dahil doon. Eighth Joy. Ang pangalan ng bata, Sunyan. Sa tingin mo maganda ba? Maganda. Sabi mo noon, magiging ninong ka ng bata. Totoo pa ba iyon? Oo naman. Sayang talaga. Kung pwede lang sana extend pa ang buhay ko ng kaunti. Mahal na mahal ko pa ang baby ko. Hindi pa ako nagsasawa sa kanya. Nandyan na siya. Hintayin mo pa siya. Ayoko na. Pagod na ako. Si Su. Cheng Xiao. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Alam mo ba kung gaano ko siya hinanap? Iyon ang gusto niya. Gusto niya makasama ang anak sa huling sandali ng buhay. Ayoko. Ayoko ng anak na kapalit ang buhay niya. Pinangalanan niya ang anak niyong Shunian. Cheng Xiao. 6 na buwan. Ni minsan di niya binanggit ang pangalan mo sa akin. Akala ko nga nakalimutan ka na niya. Pero ang pangalan ng bata ay Shunian. Iyon ang paraan niya ng pagpaparating sa'yo. Iyon ang huling pag-asa na. Iniwan niya sa'yo.
Walang akmang puso para sa transplant. Ngayong pagkakataon, wala na rin akong magagawa. Cheng Xiao. Cheng Xiao. Maliit na amo, mag-ingat po kayo. Ma'am. Mama. Niyan. Sabihin mo, Papa. Papa. Baby, ngayon ay ika-6 na kaarawan mo. Di ko alam kung lalaki ka o babae. Pero kahit ano pa, dapat alagaan natin si Mama. Huwag kang magiging makulit at huwag mong paiyakin si Mama. Si Papa, pupunta sa langit para labanan ang mga halimaw para sa'yo. Ninong.